Malaking sampal sa mga dilawan, dumapo sa kanilang magkabilang mukha. Apulakay na patunayan pa ring walang kasalanan kahit matagal nang sumakabilang buhay. Kasong nakaw na yaman, ibinasura na naman. Anong property ito ang sinasabi ng mga dilawan na ill-gotten wealth pero hindi naman pala? At ano ang dahilan kung bakit binasura ang kasong ito? Ngunit bago tayo pumunta sa detalyeng yan ay magbabasa muna tayo ng mga comments ng mga post ng mga inaalta presyong dilawan na makakontra ay sige sa pag-post kahit di man lang nagbabasa ng detalye at paki-comment kung ano ang masasabi mo sa mga ito, kabayan. Unang TANGA, hahaha, grabe no, declared ill-gotten wealth pero tapos babawiin ulit ni na Imelda. Wala na talagang kahihiyan si Madam yung talagang wish niya makabalik sa pwesto para bawiin ang mga ninakaw nila ng diktator niyang asawa. Daming problema ng bansa pero pagbawi ng nakaw na yaman talaga ang inaatupag ni Imelda. Side comment, hindi po si Imelda ang sandigan bayan, wag naman TANGA. Ito katunayan may kakulangan ang utak Pilipino. Bakit? Masaya sila nakalusot ang mga Marcos sa kaso. Hindi nila alam pera at kayamanan ng Pilipino ang hinahabol ng gobyerno. Under the people of the Philippines versus the Marcos family. Kung ganyan kabobo ang Pilipino, hindi ang bayan kailanman aasenso. Side comment, masaya ang mga Pilipino siyempre, liban sa inyong mga dilawan dahil bakit nga naman hindi ibabalik ang mga yaman ng Marcos kung ang kasong hinain ng mga dilawan ay napatunayang hindi naman pala totoo. Huwag maging TANGA. Pangatlong TANGA, ang kapal ng pagmumukha nyo matapos nyo nakawin, gusto nyo ibalik sa inyo? Pang-apat na TANGA, sobrang kapal ng mukha at di na nahiya itong pamilyang ito, grabe. Mga hangal ang mga kaluluwa. Nakabalik lang sa pwesto, gusto pang akuin ulit ang mga ninakaw nila noon. Walang hiya, shameless talaga itong si Imelda and family. Kung totoong mahal nila ang bayan, bakit hindi na lang nila bigyan ng bayan? Total nakaw naman nila yan. May God end the evil deeds and mind of Imelda and that God-forsaken family. Mas makikinabang ang taong bayan dyan sa mga alahas na kesa sa mga makasarili at greedy na mga Marcos. Sagutin lang natin itong panghuli mga kababayan. Kabayan, hindi po alahas ang property na pinag-uusapan dito sa kasong ito. Sana magbasa ka muna kasi bago ka mag-react at mag-comment. Huwag TANGA. Ibinasura ng Sandigang Bayan 5th Division ang Civil Case 0024, isa sa mga kasong ill-gotten wealth laban sa yumaong dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, at ilan pang iba. Ang 156 pahinang desisyon ay ipinahayag noong Pebrero 21, taong kasalukuyan. Sinabi na ang kaso ay naibasura dahil sa kabiguan ng taga-usig na magpakita ng sapat na ebidensya. Maliban sa mga Marcos, kasama sa mga akusado sina Peter Sabido, Luis Yulo, Nicolas De Hasa, Don Ferry at Rafael Sison. Sabi ng Sandigang Bayan sa desisyon, ang nagsasakdal ay ang Republika ng Pilipinas. Ang kasong ito para sa revision, reconveyance at accounting laban sa mga nasasakdal na sina Peter A. Sabido, Luis Yolo, Nicola De Hasa, Ferdinand E. Marcos, Rafael Sison at Don M. Ferry ay nabasura dahil sa kabiguan ng nagsasakdal na patunayan sa pamamagitan ng pagpaparami ng ebidensya ang mga material na alegasyon na nakapaloob sa binagong reklamo. Ang desisyon ay nagpatuloy upang sabihin na ang kahinaan ng depensa ay hindi sapat at ang pag-uusig ay dapat na maharap ng mas malaking ebidensya. Sabi ng desisyon na bigo ang kabuuan ng ebidensya laban sa mga nasasakdal na di umano'y mga may pakana at estratehiya na ginamit ng nasasakdal upang itago ang inaakalang ill-gotten wealth. Bukod dito,
kulang ang ebidensya na ipinakita na ang mga ari-arian na nakalista sa ilalim ng Annex 1 ay mga dummy o front corporations na beneficial sa pag-aari at kontrolado ng dating Pangulo at ang kanyang pamilya. Ang pinag-uusapang kayamanan sa kasong ito ay ang Busuanga Properties sa Palawan. Noong Oktubre 2019, ibinasura din ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga pagtatangka na mabawi ang 1 bilyong halaga ng sining, ari-arian at pamumuhunan mula sa pamilyang Marcos.